na mag-send sa akin ng audio na yan right after ng kanilang interview. So, ibig sabihin, patunay na talagang sila ay magkasabwat na even before. So, kaya kung ano man ang lumalabas sa mga vlog ni Taberna, dapat hindi na paniniwalaan ng taong bayan with this audio. Wala na siyang credibility. Kasi ang drama niya, right after ng interview, nagpa-thank you kay Liza, sinight niya lahat ng mga process daw doon sa secretary, na dumaan siya kay kung sino pa man yun. Then later, the next day, eto na yung audio na mayroon na pala silang communication even before at magkasabwat sila sa pag-target kay Attorney Vic at nag-I love you pa sila. So, sabi ko nga kahit elementary, hindi pa ba malinaw sa inyo, bayan, men and women in uniform, mga palanggam, mga kababayan, hindi pa ba malinaw na meron tayong gobyerno at merong First Lady na nagpapatakbo sa inyo at patuloy na nagpapahirap sa bayan? So, yes, we have to speak up now. Hindi na dapat natin patagalin ito. Dahil ngayon, after nung pag-flap ng kanilang interview, nag-post sila ng drama-dramang anniversary nila ni Marcos Jr. na nagkumakain-kain ng ano sila, teenager? Hindi po yan ang pinagkakabalahan ng matinong kung leader, well, he's not a leader at all, kung matinong presidente na mag-post-post ng picture, ano yan sila, love team of the year? Nakikipag-contest dito sa mga celebrities. Hindi dapat, wala namang gumagawa ng ganyang mga leaders. Sa ibang bansa, meron man mga dinner, pero formal, hindi yung magpapakyut na parang akala mo, kariregla lang ni Liz. Sorry. Go ahead. Miss Maharlika, we will get the reaction of Attorney Glenn Chong. Kasi yung susunod nito ay ang mas iskandalusong, sabi niya, hindi siya nakikialam sa affairs of the government, yung illegal operations na dineploy niya ang ISAF at parang siya ang commander-in-chief and not the president na asawa niya. Attorney Glenn Chong, yung reaction sa pagkakabunyag ng ganitong operation ko si Ma'am Lorin pa, modus na pala nila ito ni Taberna noon pang 2022 na magkakaroon sila ng operation, titirahin sa likod at ilalantad ni Taberna, yun pala ay ginurgor na ni Liza dahil hindi niya kursunada at bad shot sa kanya ang mga officials na na-appoint na kanyang asawa. Guys, two things doon sa what does it show? Itong binigay kay Ate Claire na audio message from Liza to Taberna. First, there are more enemies of the Marcoses, itong mga dalawang Marcos na to, kasi hindi naman kasali sila. Si Aimee, sila Imelda. Itong dalawang Marcos na to, they have more enemies than they actually realize they have. Yan. And they do not know. Correct. So, lalo nang lumantad ito ngayon. Yes, ito nga. Kaya nga, traitors do not inspire, much less demand loyalty. They get a dose of their own medicine. Not only that, attorney, not only that, their fiercest enemies right now are the ones who trusted and loved them. Yes. Q and Maharlika. Yes. And tayo na this seems to be nagtumulong sa their kanya. area of giftedness. They make unnecessary enemies. Yes, that's correct. And they seem, kasi mga users no? But they don't see Yun nga, hindi ko maintindihan kung bakit yung mga taong tumulong sa inyo naging number one na kalaban ninyo ngayon. Because nailantad ang katotohanan sa kung anong intentions nila sa pag-upo Si sa Pastor. kapangyarihan. Si Bangad. Pastor. That's the only thing I can think of. Pero Bangad maganda yung talaga. sinasabi mo, So, dudugtungan ko doon sa linya palagi ni Miss Marlica na ina-appreciate namin dito, ni Ma'am Lorin sa Pilipinas Nating Mahal. That the people, no matter how many times you attempt to manipulate their perception or influence their public opinion by using pondo, diskarte, gimmick, PR, hindi mo sila manuloko kasi may sariling kaalamang mag-discovery ang tao. Hindi tayo mga chimpanzees. Okay. The other thing that I would like to point out is that there are actually more patriots out there right beside them than we realize. We thought tayo lang ang patriots dito. There are more in Malacanang feeding the public the information that we deserve to know. Yes. And exposing them for what they truly are. Correct. And then ito, ang pang-finale ko doon sa comment ko. Sabi ni Liza Marcos, you know how, directing it to VP Sara Duterte, you know how much Bong will protect you? Di ba sabi niya, parang pinaano niya na, dapat may utang na loob ka kay Bong kasi exactly ipoprotect ka yun niya. ang tono niya. My goodness, your Bong could not even protect Vic Rodriguez from your machination. He could not even protect himself from being jumbugged in the face. Paano pa i-protect mo si VP Sara Duterte? Terrible. So, Miss Maharlika,
you would like to have a rejoinder kasi paparinig natin sa taong bayan to show kung sino ang nagsisinungaling tungkol dito sa illegal operation, extraction, iskandalusong paggamit niya sa ASAF, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, and until now, nakakabiging katahimikan ang liderato ng ating Armed Forces of the Philippines. Can I just respond Sige, a ma'am. little bit? No? Yung Go ahead. sinabi ni Attorney Glenn na, yung sinabi ni Lisa na my husband protected you. me. The bloody gall. I mean, ang kapal talaga ng mukha. Talagang delusional na. Delusional. At saka parang si VP pa may utang na loob. No. You owe. The president owes his presidency to the Dutertes. Yes. The comeback of the Marcoses. Exactly. You owe the Dutertes that. And what did you do? In exchange for all that goodness and compassion and respect and support, anong ginawa nyo? Right away, you trashed the vice president. Now you think that Rodrigo Duterte is a public enemy number 1 at ginigipit ninyo. So don't talk about utang na loob. Wala kayong alam dyan. Yun. Yeah, that's right. That's right. That's Miss true. Maharlika, your Yeah. rejoinder, and then paparinig natin itong proof, resibo ng kanyang pangingialam to the point of using our state security forces to illegal operations abroad. Actually, sobrang exciting ang mga susunod na darating na araw in terms of extraction, itong kidnapping na kinasasakutan ni Liza. Dahil may mga darating po tayo na mga exposed na siya, pero mga ebidensya na lalong, I know, na magiging dahilan kung bakit kailangan ng taong bayan na magsalita na dito sa pagiging involved ng Marcos administration, ni Liza Araneta Marcos, pakipagsabuatan kay Francis Chua at sa iba pang mga kasabwat nila na mga politiko. Kasama dyan, meron sa Kongreso, meron sa Senado. Sa mga susunod na araw, malalaman ng taong bayan kung gaano po kagrabe o kalala ang ginagawa ni Marcos Jr. at ni Liza na mga illegal activities. Not only this extraction, Eric, Yes. Lorraine and Attorney Glenn. Sobrang hindi nyo kakayanin ang involvement ng gobyernong ito, ng bangag na administrasyong ito sa pag-uubos ng pera ng bayan at pagpasok at paglabas ng droga at ng kung ano pang mga illegal o mga smuggling mapapunta sa kotse, kung ano-ano pang mga illegal na pinapasok nila sa taong bayan. So kaya lagi ako nananawagan, everyday like you guys, na gusto kong mamulat ang taong bayan na dapat na talagang tapusin na sila. Dahil ang kapal at ang bangag na ng gobyerno natin. Kung hahayaan ninyo na magiging 4 years from now sila pa rin, then expect nyo na inyong mga anak ay magiging bangag din katulad nila. Exactly. That's the very logical direction sa isang Pangulo at isang pamunuan ng Pangulo na publicly ina-accuse ng maraming mga mamamayan at iba't ibang sources tungkol sa kanyang involvement sa drug addiction, which has a very clear and serious effect sa kanyang mental state and mental health, at walang transparency and accountable response until now. Pati na si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Trixie, na dati niya mga opisyal na matataas sa kanyang gabinete, at pati si former President Rodrigo Duterte, at marami pang iba ang nagcha-challenge open, public, transparent, hair follicle, DNA type, drug test to put an end to that issue na iniwasang itanong ni Anthony Taberna doon. Yes. At mukhang sinadyang Hindi tinanong. ipari at ihiwalay doon sa real issue na yon na nagko-confront sa confidence, trust, and integrity to the office ni Bongbong Marcos Jr. Ngayon, mga kababayan, pakinggan niyo po ito. Sabi ni Lisa, hindi siya in charge sa gobyernong ito, hindi siya nakikialam sa pamumuno ng kanyang asawa na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at siya daw ay inaapi at pinaparatangan ng pangingialam na hindi naman totoo at para sila ay pinagbibigyan ng mga sinungaling na mga akusasyon. Pakinggan niyo po ito. Hindi pa siya dito First Lady at hindi pa po Pangulo ng Bansa si Marcos Jr. dito. February 2022 po ito. At may mga succeeding proof dito si Miss Maharlika. Ito po ang ebidensya kung paano nagsisinungaling ang First Lady na asawa ng Pangulo ng Bansa sa kanyang pangingialam sa mga illegal na bagay at gawain using the powers and authority of the office of the President sa illegal na mga layunin. Hi, this is Lisa and I'm walking in
the PSG compound. I just want everyone to know that I have nothing to do with ISAP. I don't know the people involved. I have nothing to do with appointments. I leave that up to my husband. And if I find out that somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you, okay? So I hope this is clear for everyone. Right, Demi? Can you please disseminate this to everybody because I'm sick and tired of people using my name. Yes, ma'am. Okay, thank you very much. Bye. Hindi pa po ito yung extraction na tinawagan niya. Hi, Lourdes, asawa ni Secretary Louis. Teddy Boy Locsin. Louis. Oh, si Lourdes ang Louis. pangalan, di ba? Oo. Pero Louis. Lourdes ang pangalan. Oo, Yeah. tama. So, dito muna, habang inahanda natin yung nakakarimarim at nakakatakot na panggagamit sa intelligence service of the Armed Forces of the Philippines, not by the Commander-in-Chief, mandated by law, na siyang may otoridad sa ating mga armed forces and security forces, but by the First Lady. Ito naman ay si Major General Ramon Sagala Jr., yata itong sa likod niya, PSD Demi. Commander, si Demi, at ito ay sinasabihan niya na ginagamit daw ang pangalan niya, pero nagbibigay siya ng instruction na kapag nalaman ko na ginagamit ang pangalan ko, sasabihan ko ang presidente, ang asawa ko na hindi kayo i-appoint. Nakakahiya. So, she contradicts herself here. You know, that's nakakahiya kasi my father's a politician, no? So my mother died early, so I was like his partner, his politician's wife, no? And that's something you have to know your place. You have to know your Yes. place. You have to stay in the background. That's true. You have to Yes. shut the F up, no? Shut up, Yes. di ba? Huwag kang Ma'am, makialam. huwag kang At pag makialam. humarap ka, magsuklay ka naman. Diba? Yun, isa pa yun. Beautiful. Utang na loob. Isa pa yun. Maligo. Maligo ka, mag-toothbrush ka. Miss Maharlika, Attorney Glenn at Ma'am Lorraine, marami pong mga Hindi ka suklay maganda, okay? Maraming suklay dyan sa Raon at sa Divisoria. sa Quiapo. O, bumibili ako Ito na sa pong Raon. video, Miss Maharlika, na dinededman ng Armed Forces of the Philippines. At ito po ay very serious. At hindi rin pinapatulan at ini-ignore ng Kongreso, ng Senado, ng Committee on Public Order and Safety and Security and National Defense, at pati na rin sa House of Representatives sa Committee on National Security and Defense. Pakinggan po natin ito. Ito po'y kumakalat, open source video po ito na hindi na mapipigilan. Every single day ng buhay ko, iniisip ko ang pagnanakaw ng mga putang gobyerno. Every single day. Ang pagnanakaw ni Lisa ngayon, yung bago niya na kasabwat sa kidnapping, siyang mastermind, kasama ang DFA! Bulabugin nyo yan! Si Manalo at saka si Teddy Boy Locsin, dapat kayong managot! Kayong dalawa, ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., managot kayo! Kasabwat kayo ni Lisa sa kidnapping! Isang high crime yan na dapat ninyong pagbayaran. Kinidnap nyo ang mga kabataan. 2 batang inosente, binigyan nyo ng traumatic experience ang kanilang nanay, ang kanilang pamilya, at nakipagsabwatan kayo kay Lisa Marcos. Ayop kayo, walang gobyerno sa Pilipinas dahil kayo mismo ang nagpaparusa sa mga walang kamuang-muang na mga kabataan. Tapos ba imbestiga pa kayo dyan sa Kongreso? Ha? Ontiveros, imbestigahan mo si Lisa. Rally 2022, bago pa maupo sa pandaraya ang kanyang asawa. Eto. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby look with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents, not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Okay. So dyan siya galit na galit sa akin dahil expose natin na ang kanyang pagiging utak ng sindikato. Okay, utak na pagdukot nga ng mga bagets. So narinig nyo na yan, pero dyan siya galit na galit dahil dyan sa message ko yan, balikan nyo lang yung 2-3 video ko about it, na talagang siya ay parte ng pag-extract sa mga bata. Di ba? Pinatunayan yan mismo ng audio ng kanyang social secretary ni Marcos Jr. na si Biang Azubel, na kung saan na nakiusap kay Lisa Araneta Marcos na i-hold muna ang pagpapalit sa ISAF ng chief dahil nga nasa Turkey na ang mga inutusan ni Lisa para dukutin ang mga bata. Yun yung mga anak ni Chua, right? So ito, pakinggan ulit natin para sa kaluwanan ng ating bayan. Liz, hi.
Hi, sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong thing. Ayaw pansinin ng Kongreso at Senado. Paano papansinin yan? Even the Department of Justice. Wala na nga, dahil Mga kababayan, ito po ay very serious. Shocking. Hindi po pwedeng tumahimik dito ang Armed Forces of the Philippines. Nag-uusap kami ni Ma'am Lorraine, Yeah. Miss Maharlika at ni Attorney Glenn Chong sa ating live area dito sa Pilipinas nating mahal. At tingin namin dito, hindi ito kaagad nalaman ng Presidente. Mukhang si Lisa ay nakakapagdirekta sa ISAP Chief at sa Armed Forces. At nakita naman natin yung unang video. At sinasabi dito, dalawa ang ISAP Chief dyan na pinagtatanggal. Pangatlo na yata ito under kay Marcos Jr. Ang una dyan ay si Major General Chufilo. Tapos ang pangalawa si Major General Nicolas. So ngayon si Major General Peralta. Ngayon ang tanong ng taong bayan dito ay si Bongbong Marcos Jr. ang nag-appoint in paper. Pero ang nagtatakda kung sino magiging ISAP Chief at magdidirect ng kanyang operations, Si babae. si Lisa. Illegal yon. Attorney Glenn Chong, abogado ito, si Attorney Glenn Chong at Miss Maharlika, gaano kahalaga yung ganitong pagpapakita na nagpapatotoo na sinungaling yung interview kay Taberna na kunwari wala siyang pakialam sa administrasyon ng kanyang asawa. Subalit, one of the most sensitive units of the armed forces, which is the intelligence service of the armed forces of the Philippines, ginamit ng illegal sa isang foreign operations. At hindi natin alam kung ito ay binigyan ng go signal ng Chief of Staff, malamang, ni General Bronner, at ito ba ay binigyan din ng imprimatur ni Presidente Marcos, ginamitan ng pondo, kinover up ng embassy sa Turkey, ng Philippine Embassy. Ano pa ang mga nangyaring ito? How dangerous this First Lady to intervene in the operations of the armed forces of the Philippines, much more deploy units to illegal operations abroad. Miss Maharlika and then Attorney Glenn Chong. Extremely dangerous. Sa ulit-ulit na very emotional ako na nananawagan sa ISAP kay Teddy Boy, sa lahat ng mga taong involved. But of course, hindi magsasalta yung mga yan. Dahil ang gobyerno na sana magprotekta sa kaniyang tao, sa mga nasasakupan niya, ay dapat yun ang trabaho nila. Pero sa case ni Marcos Jr., whether alam niya to or hindi, dapat niya itong bigyan dapat ng pansin or panagutin. Pero paano niya papanagutin kung under desire siya? Paano niya papanagutin si Lisa? Kung si Lisa ang nagkocontrol sa kanya. Dahil wala nga siyang backbone. Lahat ng decision making sa pagpupwesto ng like sa ISAP ay si Lisa ang naglalagay. Sabi mo nga kanina, si Marcos Jr. ay taga-perma lang or sa paper lang siya. Kasi mga kababayan, hindi ko lang siya pwede mapakita ngayong moment na ito. Binabasa ko na may text screenshot messages na ang conversation mismo ni Louie Locsin, o yung asawa ni Teddy Boy, kung saan yung pinarinig mong video na kinakausap ni Liza Marcos si Louie, yung Hi Louie, ay video po yan. Yun yung sinasabi ko kanina sa inyo na sa mga susunod na mga araw, very exciting na yung mga expose natin, mga ebidensya natin ay marami pang lalabas. Okay. Ito patikim lang to, mga kababayan. Yung narinig nyo kanina, ito po yan video po yan Oh. Ayan, video po yan. Hindi pa namin nakikita ito. Yung video. Ito yung video. Yan. Okay. Video Sige. yan. So, darating ang tamang panahon, in maybe few days, maipi-play na natin yan. Kasi pinapalabas ng mga PR o mga dugyot, vlogger ni Liza, na ito ay AI-generated yung kanyang boses. So sa mga Malabo yun, susunod na araw, ipapakita natin yung video niya. And sa kaalaman ng lahat, mahilig, tama ka, Atty. Glenn Chong kagabi, no? Mahilig talaga mag-I love you si Liza Marcos. Kasi yung conversation nila nung February 22, sumagot si Louie Locsin doon sa kanyang request. Sabi niya, spoke to Mila, told her to get it released today.
Tapos ang sagot ni Lisa dyan, I so love you, Louie dear. Yuck. Can I get It's so you phony. anything? Ito, ah. Showbiz. It's a showbiz I love you. Oh Tama my yung gosh. sinabi ko. Yes. Eto sabi niya, Grabe. di ba, pinarinig yung voice kanina. Ang sagot ni Louie Locsin, spoke to Mila, told her to get it released today. Ang sagot ni Lisa, I so love you, dear. Can I get you anything from here? Inasal, perhaps? Piyaya will be here until Friday. So just call her case. So love you. Thank you. Yun. Kasi nasa Bacolod sila. Alright? Tapos, then like 6:20 p.m., nung February 23, yung message na yan, sumagot naman itong si Louie. Ang sabi niya, hate to tell you, there is a snag. Okay? Update. Sabi niya, update ma'am, the division was not able to process the document po since the signature of the person who certified it is not updated in their database po. Can you say, Dodo, contact Jenny to explain what has to be done? Tapos sagot ni Lisa, sure dear. Okay. So, Miss Marlica, isend ko to sa email. Miss Marlica, these things, mahirap po ito i-generate ng AI because AI may mimic voices or pwede niyang gulat-gulat, drawing-drawingin ang mga mukha, but the correlation of events, circumstances, and real na mga pangyayari, mahirap mong An i-AI extraction yun. really happened. Yes, at nangyari ito. At Yeah. buhay pa ang nanay at ang isang anak niya Yeah. na nag-survive nito. At Miss Marlica, dalawang yugto yun, Atty. Glenn, na tatanungin ka rin namin. Yung pangalawang yugto, yung boses ni Bianca Sobel ay nakaupo na sila. Yes. At ang pinag-uusapan, yung change of command ng ISAF commander at ang actual ground operations. Therefore, siya ang nagdidirect. That's what I want to point out, eh. Atty. Glenn, go Yeah, ahead. please. Go ahead. Unang-una, mga kababayan, yung text na sinabi ni Ate Claire, I can attest na si Jenny, private secretary yan ni Lisa Marcos. Okay. Yeah. Yung Jenny, can you Yeah. Dodo, contact Jenny. Si Jenny... Sinakal din kaya niya yan. Ewan ko lang, nasakal si Jenny. Asakal ka ba Kasi niya? Adrian yung nasakal, no? Sometimes pag may kailangan ako, Glenn, contact Jenny. Okay. So, si Jenny yan. So, the other side is... And, by the way, Atty. Glenn, sorry to interrupt you. Yes. Binanggit din yan ni Taberna na dumansa kay Jenny. Right? Yeah, si Tama. Jenny nga. Tama. Nandyan yan sa kanyang law firm dati and in the China-Philippine business, Unified Business. Unified Business. Incorporated. Now, the other one that I would like to point out is yung tawag ni Bianca Zubel Na sila na nakaupo. na sila nang nakaupo. Mga kababayan, simple lang. It does not require, ma'am, sir, Ate Claire, mga kababayan, it does not require rocket science. Yes. Bakit si Bianca Sobel doon tumawag kay Lisa Marcos about the change of command Ng ISAF? Bakit hindi sa presidente? Bakit hindi kay Marcos Jr.? Klaro. Yan yung gusto kong i-point out sa inyo. Kung totoong si Marcos Jr. is the one in charge of this Logical. government, Bianca Sobel will call Bongbong Marcos. At siya ay nasa kabinet ni Marcos. Nasa kabinete siya ni Marcos. So, I suppose may number siya ni Marcos. Yes. And the wording, the way she said it was a direct, I mean, it's not like, maybe you can tell the president. Yes, that's It's another not point. like Yes, that. that's a good point. That's a good point. At ang point niya, Atty. Glenn, Ma'am Lorraine, Miss Maharlika, pwede ba mapahold yung change of command ng commander ng ISAF? Yes, hindi siya nag-request na pwede bang sabihin mo kay Presidente. Yeah. Direkta. Direkta sa kanya. That proves, mga kababayan, na it's Lisa Marcos that Running is the government. dictating everything, all the appointment. And in fact, Kaya pala bad shot siya sa akin. Sa VP, para bang may ibig sabihin yung bad shot. Ano ngayon? So, bad Bad shot. shot ka sa amin. So, para bagang lumalabas Sa tuloy. taong bayan. Yeah, sa taong bayan na ang nabudol tayo and mali po ito. Gaano kamali ito, Miss Maharlika, Atty. Glenn Chong, kung bakit parating na nila na ito hindi paninirang puri sa First Lady o sa Presidente. Ito'y usapin ng tamang proseso at otoridad sa pamahalaan Mabigat versus yun. interest ng mamamayan. Ang bigat nun. Grabe Attorney Glenn. yun. ako, sinisisi ko talaga yung sarili ko. Bakit ako sumuporta rito? Si Maharlika din. Mga kababayan, in all honesty, hindi talaga ako bumoto kay Marcos Jr. Yes, hindi ako bumoto sa kanya. Dahil na-realize mo na. alam ko na bininta na ako kay Smartmatic. Remember, this is March 2022. Nung sinabi niya, but not you because they hate you so much. Tapos alam ko, kilala ko si Lisa. Tulad ng sinabi ko kay Ate Claire nung 2 days, 3 days ago na, Ate Claire, yung I love you niya, ginagamit talaga niya yan.
Yeah. Pag Sa may lahat. gamit ka sa kanya, may I love you yan. Meron din ako I love you, meron akong darling, o ganyan. Dear. So, dear. May o ganyan. heart. Oh, may heart. Tapos pag hindi ka kasing phony niya, maniniwala ka. Oo, Or may pag- ibig sabihin, may pag- halaga yun sa'yo. Tama, yes. Yeah. Pag sa'yo, sincero ka, tataba naman yung puso mo. Kasi- So, So that's true. Budol. nabudol nga tayo eh. Budol. Ako, I must admit, nabudol talaga ako, but at the end of the day, hindi talaga ako bumoto sa kanya. Galing. Kasi naramdaman ko na yun eh. Sabi nga ni Lisa, di ba, sa interview niya, pag bad shot ka sa akin, hindi na kita sasagutin, hindi kita kakausapin. Which is dangerous yun. Kasi may kaakibat na paggamit ng poder na mananagot ka sa akin, Hindi, lagot ka sa matawagan akin. dyan sa Romania eh. Tapos, alam niyo mga kababayan, by March to May, hindi na niya ako kinakausap. So hindi na niya ako tinatawagan, Shut out hindi ka niya. sumasagot. Shut- binasura Wala ka ng na ako. gamit. So, alam ko na. So, hindi ako bumoto. Ba't ako? Nabudol nga ako over 6 years. Pero at the end of the day, in the ultimate day, hindi ako nagpabudol sa'yo. Pero you gave the benefit of the doubt for the people to decide. Yes, Kasi of because course. naniniwala ka na may somehow doon may portion pa ng sinseridad sa bahagi ni Marcos Jr. I would like to believe that. Kaya nagbigay ka Bongbong, ng- sabi ko nga, mabait ng puwang yung, doon. mabait yung lalaki. But- Which is sinamantala naman ng babae. Oo. Sinamantala Hindi to siya control. mabait, mahina siya. Mahina. Mahina. That's Okay. the right term. Yeah. Pero Attorney Glenn. it's very dangerous. Very dangerous. Na, Miss Maharlika. nabudol tayo. Nabudol tayo. We need to act today to Yes. redeem our country. Kasi may tatanong kami ni That's Ma'am true. Lorraine maya-maya. Miss Maharlika, gaano kahalaga ang panawagan nito na dapat hindi mananatili, sorry sa mga senador, but this is the right word to say. Sumasambulat na itong iskandalo na ito, nagiging bingi, taingang kawali, walang pakialam ang Senado at Kongreso. Nagiging rubber stamp sila at nawawala ang kanilang paninindigan. Sorry, gagamitin natin ang word na ito. Nasaan ang mga bayag nila? That is a Filipino definition. Nasaan po ang mga bayag ng mga senador at mga kongresista? Para hindi makita ang validity and necessity of urgency of this kind of very dangerous to the national security na nangyayari ngayon sa mga revelations na ito na nabubulgar dito. Miss Maharlika, before we shift dito sa election criminal violations nila sa Omnibus Election Code. Miss Maharlika. Pinakamahalagang mawala na sila sa pwesto ngayon na. Kung pwede, ngayong araw, ngayon na. Dahil sa, napag-usapan na natin maraming beses na yung tanong mo, bakit walang, bakit nagtitengang kawali itong mga senador, itong mga sa Kongreso? Alam na natin, si Tambaloslos, wala nang kaduda-duda dyan. Pero pagdating naman sa Senado, gusto kong hamunin ngayon. Sige. Si Senate President Zubiri. Sige. Huwag mo nang intayin na ilabas ko ang mga bagay na kinasasangkutan mo. Ayun. My goodness. Ngayon, Klaro. the reason why sila ay nagbingi-bingihan, dahil Mig Zubiri, dito, first time sa Pilipinas nating mahal, gusto kong sabihin sa taong bayan, na ikaw ba, tanungin mo na kita, kasabwat ka sa illegal activities na ginagawa ni Lisa, ni Chua, at marami pang iba? Kaya dinidedman nyo ang taong bayan? Kaya wala kayong pakialam sa taong bayan? Hindi nyo dinidinig ang hinaing ng mga Pilipino na kung saan meron kayong pananagutan sa amin, sa bawat isa? Bakit? Alam na po ng taong bayan. But syempre, mas maganda yan sa mga susunod na mga araw kung may papakita tayong mga solid na ebidensya na makapag-ugnay dito sa mga tiwaling senador at mga kongresista na sila ay kasabwat ng gobyernong ito sa smuggling, pulburon at kung ano-ano pa. Miss Marlica, mananawagan ayun, tayo, ayun. Mama. Yeah. Miss Marlica, tinatawagan natin si Senator Robin Padilla who is having a very good committee hearing para marinig din ang side ng SMNI at ng mga anchors and program staff ng SMNI sa Wednesday. Thank you, Senator Robin Padilla. Yeah, Senator I want Robin, I want to say something. Go ahead, ma'am. No? Eric, Attorney Glenn and Maharlika, yung tanong mo, Eric, no, gaano kahalaga yung ano yung implikasyon na ang nagpapaandar ng bayan na ito ay yung si Lisa. Ang boto natin sagrado yan. Alam ni Attorney Glenn yan. Yan yung pinaglaban niya. Sagrado. So, ang ibinoto ng taong bayan ay si Bongbong Marcos. No? So, itong ginagawa ni Lisa Marcos, no, yung pambubudol na yan, tinatanggalan niya yung boses natin. Yes. No, okay, and now that all of this has happened, it's apart na from the fact na kasi may mga nagsasabi
Eh di pag si Bongbong Marcos nagpaandar, di mas masama. Parang ganyan, di ba? That's beside the point. Although I agree, I could agree with you. But in other words, our votes are very sacred. That's why we can segue to the next Pupunta natin. Miss Maharlika, dahil paubos ng ating oras sa Pilipinas nating mahalin, we will be waiting ang mamamayang Pilipino doon sa mga karagdagang ebidensya nitong illegal na pangingialam sa otoridad ng presidente ni Lisa Araneta Marcos at dapat panagutan niya ito at